Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Castiel. Pinili ko ang pangalang ito dahil tila isa akong anghel na nahulog sa lupa. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa bigat ng kasalanang dala-dala ko ngayon habang nakatitig sa natutulog kong asawa. Mag-iispit na ng 2:00 ng gabi rito sa Caloocan. Rinig na rinig ko ang ingay ng mga tricycle sa labas at ang paminsan-minsang sigawan ng mga tambay sa kanto. Pero sa loob ng kwarto namin, ang tanging tunog lang na naririnig ko ay ang mahimbing na paghinga ni Mylene. Si Mylene ang asawa ko. 7 taon na kaming magkasama at sa loob ng 7 taon na yon, masasabi kong siya ang definisyon ng isang perpektong kapareha. Matiyaga, maunawain at higit sa lahat, tapat. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ko ang lumalaki niyang tiyan, 7 buwan na ang dinadala niya. Imbis na purong galak ang maramdaman ko, tila may malaking batong nakadagan sa dibdib ko. Nagsimula ang lahat noong naging high risk ang pagbubuntis niya. Sabi ng doktor, kailangan niyang mag-bed rest. Bawal mapagod, bawal ma-stress, at syempre, bawal ang anumang aktibidad na maaaring makasama sa baby. Bilang asawa, naintindihan ko yon. Mahal ko ang pamilya ko. Gusto kong maging ligtas ang panganay namin. Pero Ate J, aminin natin, tao lang ako. Isang lalaking pagod sa trabaho bilang isang site supervisor sa isang construction firm. Araw-araw akong babad sa init, alikabok, at pagod sa Caloocan at karatig lugar. Pag-uwi ko sa bahay, imbis na lambing at kalinga ang madatnan ko, ang tumitambad sa akin ay ang pagod ding mukha ni Mylene na hirap sa kanyang kalagayan. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong mas mahirap ang pinagdadaanan niya. Pero unti-unti, naramdaman ko ang pangungulila. Hindi lang pangungulila sa katawan, kundi pangungulila sa atensyon. Sa tuwing kakausapin ko siya, ang palaging paksa ay ang check-up, ang vitamins, ang gamit ng bata, at ang nararamdaman niyang pananakit ng likod. Nawala na yung kami. Naging tungkol na lang sa baby. Hanggang sa isang gabi, habang nag-o-overtime ako sa opisina para tapusin ang mga payroll ng mga tauhan ko, tumunog ang cellphone ko. Hindi register ang numero. Sa simula, akala ko ay isa lang sa mga supplier na nangungulit. Pero nang sagutin ko ang tawag, isang malambing, mapangakit, at tila nanunuksong boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Hello, Castiel. Akala ko ba hindi ka na busy? Kanina pa kita hinihintay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko kilala ang boses, pero ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ko ay parang may kasamang haplos na matagal ko nang hindi nararamdaman. Imbis na ibaba ang telepono, nanatili akong tahimik, nakikinig sa bawat buntong hininga niya sa kabilang linya. Doon nagsimula ang laro, Ate J. Isang larong alam kong sunog ako sa dulo. Pero sa sobrang ginaw ng buhay ko, sa loob ng bahay, tila kailangan ko ng kahit anong init, kahit pagaling ito sa impyerno. Sino ang babaeng ito? Paano niya nalaman ang numero ko? At bakit sa tuwing tumatawag siya, tila nakakalimutan ko na may naghihintay sa akin sa Caloocan na nangangailangan ng aking katapatan. Sa loob ng 1 linggo, naging ritual ko ang paghihintay sa bawat pagpatak ng 11:00 ng gabi. Iyon ang oras kung kailan mahimbing na ang tulog ni Mylene dahil sa bigat ng kanyang dinadala
at sa antok na dulot ng kanyang mga bitamina. Doon, sa madilim na sulok ng aming sala, habang tanging liwanag lang ng screen ng cellphone ko ang nagbibigay ng aninag sa paligid, muling tumunog ang telepono. Castiel, boses muli ng babae, mas malambing na ngayon, mas pamilyar. Alam mo ba, iniisip ko kung anong suot mo ngayon. Pagod ka ba? Gusto mo bang masahehin ko ang mga balikat mo? Napalunok ako. Ang pangalan niya ay Alexa. Ayon sa kanya, nakita niya ang numero ko sa isang lumang logbook sa isang hardware store na pinupuntahan ko rin para sa mga supply sa construction. Isang pagkakamali lang daw ang pagdial niya noong una. Pero nang marinig niya ang boses ko, parang may kung anong kuryente raw na dumaloy sa kanya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pero sa mga oras na yon, mas pinili kong magpakabulag sa tamis ng kanyang mga salita kaysa sa katotohanan ng aking responsibilidad. Alexa, bakit mo ba ginagawa ito? Tanong ko sa mahinang boses, halos pabulong, dahil baka magising si Mylene sa kabilang silid. May asawa ako. Malapit na kaming magkaanak. Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Isang tawa na tila ng uuyam, pero puno ng pangakit. Alam ko, Castiel, ramdam ko sa boses mo ang pagod ng isang lalaking pilit, nagpapakatatag, pero uhaw na sa pag-unawa. Hindi naman kita aagawin. Gusto ko lang maging pahinga mo. Hindi ba pwedeng maging panandali ang takas mo muna ako sa mundong puro obligasyon? Ang salitang takas ang bumaon sa isipan ko. Iyon nga ba ang kailangan ko? Isang takas? Habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting lumalalim ang aming ugnayan sa telepono. Hindi na lang ito tungkol sa mga malalaswang pahiwatig. Nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa mga pangarap ko na hindi ko masabi kay Mylene dahil baka isipin niyang wala akong utang na loob. Pinag-usapan namin ang mga frustrations ko sa trabaho, ang mga pangarap kong hindi natupad, at ang mga takot ko sa pagiging isang ama. Isang gabi, habang kausap ko si Alexa, biglang bumukas ang pinto ng silid namin. Mabilis kong ibinaba ang telepono at itinago ito sa ilalim ng unan sa sofa. Lumabas si Mylene. Sapo ang kanyang balakang, bakas ang hirap sa bawat hakbang. Castiel, bakit gising ka pa? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sino ang kausap mo? Parang may narinig akong bumubulong. Ramdam ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking noo. Ang init sa loob ng bahay namin sa Caloocan ay tila lalong sumidhi. Wala hon, yung foreman lang natin, may inaayos lang na schedule para bukas. Pinagalitan ko nga dahil hating gabi na tumatawag. Lumapit si Mylene sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, pero naroon pa rin ang pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat, hon. Alam kong pagod ka na sa pagtatrabaho para sa amin ni baby. Konti na lang, lalabas na siya. Magiging okay din ang lahat. Nyakap ko siya, pero ang isipan ko ay nasa ilalim ng unan. Nandoon sa cellphone kung saan naghihintay si Alexa. Habang nakayakap sa asawa ko, naramdaman ko ang paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang sipa na dapat sana ay magbigay sa akin ng kagalakan. Pero sa pagkakataong yon, tila isang sampal ito sa aking pagkatao. Lumipas ang mga araw at ang simpleng tawagan ay nauwi sa pagpapadala ng mga litrato. Noong una, mga mukha lang. Si Alexa ay maganda, mapungay ang mga mata, mapula ang mga labi, at may aura na tila laging handang makinig. Pagkatapos ay naging mas mapangahas ang mga larawan. Bawat notification ng phone ko ay parang drogang nagbibigay sa akin ng panandaliang high, na susundan naman ng matinding guilt o pagkasala kapag nakita ko na ang asawa ko na hirap kumilos. Nagsimula na rin akong magsinungaling sa trabaho. Sasabihin kong may site visit ako sa Malabon o sa Valenzuela. Pero ang totoo, ititigil ko ang sasakyan sa isang madilim na parking lot para lang makausap si Alexa ng mas matagal. Ang bawat kasinungalingan ay nagbubunga ng isa pang kasinungalingan. Isang hapon, habang pauwi ako, nakatanggap ako ng text.
mula kay Alexa. Nandito ako sa Caloocan, malapit sa monumento. Gusto mo ba akong makita sa personal? Kahit kape lang? Tumibok ng mabilis ang puso ko. Ito na ang krusada. Alam kong kapag pumunta ako, wala nang balikan. Pero ang tukso ay parang isang magnet na humihila sa bakal kong paninindigan. Tumingin ako sa orasan. Maaga pa. Pwede akong magdahilan kay Mylene na na-traffic ako sa EDSA o kaya ay may emergency sa site. Habang nagmamaneho ako patungo sa monumento, ang bawat kanto ng Caloocan na nadadaanan ko ay tila nagpapaalala sa akin ng mga panata namin ni Mylene. Dito kami unang kumain sa tabi-tabi. Noong wala pa kaming pera, doon kami nangarap na bubuo ng pamilya. Pero lahat ng yon ay tila naglalaho dahil sa isang boses na nag-aalok ng pahinga. Nakarating ako sa tapat ng isang mall. Tanaw ko ang isang babaeng nakatayo sa may gilid. Suot ang isang pulang dress, nalitaw ang hubog ng katawan. Hawak niya ang kanyang phone at tila may tinatawagan. Sa pagkakataong yon, nag-vibrate ang phone ko sa dashboard. Si Alexa. Sinagot ko ang tawag habang nakatingin sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Nandito na ako, sabi niya. Ang boses ay mas mapangakit sa personal. Nasaan ka na, Castiel? Huwag mo akong paghintayin. Alam kong gusto mo rin ito. Hahawakan ko na sana ang pinto ng sasakyan para lumabas nang biglang tumawag si Mylene. Nag-overlap ang mga tawag sa screen ko. Ang pangalan ng asawa ko at ang numero ni Alexa nag-aagawan sa atensyon ko. Ang mukha ni Mylene nabuntis at ang babaeng nakapula sa labas. Pinindot ko ang tawag ni Mylene. Han! Castiel! Ang boses ni Mylene ay puno ng takot at sakit. Han! Tulong! Dinudugo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Castiel, nasaan ka na? Nanlalamig ang buong katawan ko. Ang adrenaline ng pagtataksil ay biglang napalitan ng kilabot. Tumingin ako kay Alexa na nasa labas pa rin, inip na naghihintay. At muling tumingin sa screen ng phone ko kung saan naririnig ko ang hikbi ng asawa ko. Hon, pauwi na ako. Kapit ka lang. Papunta na ako. Sigaw ko habang mabilis na kinabig ang manibela palayo sa monumento. Habang pinapatakbo ko ang sasakyan ng mabilis, hindi tumitigil sa pagring ang phone ko. Pero hindi na si Mylene ang tumatawag. Si Alexa na. Sunod-sunod ang text niya. Nasaan ka na? Akala ko ba matapang ka? Sayang naman ang suot ko. Hindi ko na sila pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay makarating sa bahay. Pero sa bawat metrong tinatakbo ko, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ito na ba ang parusa sa akin? Dahil ba sa sandaling paglingon ko sa iba, kukunin sa akin ang kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga? Nakarating ako sa bahay at nakita ko si Mylene sa sahig ng sala. May bahid ng dugo ang kanyang duster. Binuhat ko siya ng mabilis. Ang bigat niya ay paalala ng 7 buwan naming paghihintay. Isinakay ko siya sa sasakyan at humarurot patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa emergency room, naiwan akong mag-isa sa hallway. Doon, muling tumunog ang phone ko. Isang unknown number. Alam kong si Alexa yon. Sinagot ko ito, puno ng galit at pagsisisi. Tigilan mo na ako, Alexa. Ang asawa ko nasa panganib dahil sa kalokohang ito. Singhal ko. Pero ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Alexa. Isang malalim at malamig na boses ng lalaki ang narinig ko. Castiel, akala mo ba ganun lang kadaling takasan ng laro? Hindi mo pa kilala kung sino si Alexa. At mas lalong hindi mo alam kung ano ang kaya naming gawin sa pamilya mo. Nanginig ang buong katawan ko sa narinig kong boses ng lalaki. Sino siya? Paano niya nalaman ang nangyayari? Bago pa ako makasagot, namatay na ang linya. Napasandal ako sa pader ng ospital. Sapo ang aking ulo. Ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng emergency room ay tila isang dekada ng pagdurusa. Sa bawat pagdaan ng nurse, umaasa ako na sasabihin nilang ligtas ang asawa ko at ang anak ko. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang doktor. Mr. Castiel,
Stable na ang asawa mo. Muntik na tayong mawalan ng bata dahil sa sobrang stress at taas ng blood pressure niya. Pero naagapan natin. Kailangan niya ng mas matinding pag-iingat ngayon. Iwasan ang anumang makakapagpabagabag sa kanya. Napaiyak ako sa pasasalamat. Pumasok ako sa loob ng silid at nakita ko si Maylin na maputla pero gising na. Hinawakan ko ang kamay niya at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Sorry, Hon. Sorry kung wala ako sa tabi mo kanina. Hindi na ulit, pangako. Ngumiti lang siya ng mahina. Hindi alam ang totoong dahilan ng aking pagkakaantala. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Kinagabihan, habang binabantayan ko si Maylin, nakatanggap ako ng isang envelope mula sa guard ng ospital. May nag-iwan daw para sa akin. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita ang mga litrato ko habang kausap ko si Alexa sa phone sa loob ng sasakyan at ang litrato ko habang nakatingin sa kanya sa monumento. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Ang pananahimik ay may presyo, Castiel. Isang tawag lang kay Maylin, sira ang pamilya mo. Maghanda ka." Doon ko napagtanto na nahulog ako sa isang honey trap o isang modus ng mga sindikato na nambibiktima ng mga lalaking mahihina ang loob. Si Alexa ay hindi lang basta babaeng naghahanap ng atensyon. Siya ay pain para sa blackmail. Ang boses ng lalaki ay ang kanilang enforcer. Ginamit nila ang aking pangungulila at kahinaan para igapos ako sa isang sitwasyong wala akong panalo. Hindi ako pumayag na mabaon sa utang at takot. Habang natutulog si Maylin, kinausap ko ang isang kaibigan kong pulis sa Caloocan. Inamin ko ang lahat ng pagkakamali ko. Masakit, nakakahiya, pero kailangan kong itama ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Sa tulong nila, naglatag kami ng entrapment operation. Nagkunwari akong papayag sa blackmail at makikipagkita kay Alexa para ibigay ang hinihingi nilang pera. Sa isang madilim na bahagi ng Grace Park, muli kaming nagkita ni Alexa. Wala na ang mapangakit na ngiti. Palitan ito ng malamig na tingin ng isang kriminal. Akala mo ba libre ang pakikipaglaro sa akin, Castiel? Aniya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang pera, lumabas ang mga awtoridad. Nahuli si Alexa at ang kasabot niyang lalaki na kanina pa nakatunghay sa malayo. Pagkatapos ng gabing yon, umuwi ako at hinarap ang pinakamahirap na sandali ng buhay ko. Ipinagtapat ko kay Maylin ang lahat. Ang mga tawag, ang mga litrato, at ang muntik ko ng pagtataksil. Alam kong pwede niya akong iwan at handa akong tanggapin iyon. Umiyak si Maylin. Isang iyak na hanggang ngayon ay dumudurog sa puso ko. Pero sa bandang huli, pinili niyang manatili. Sabi niya, "Castiel, masakit. Pero ang mahalaga, pinili mong bumalik bago ka tuluyang nawala." Ngayon, kapanganak ni Maylin sa aming panganay na si Gabriel. Tinitignan ko ang aking pamilya ng may bagong pananaw. Ang tukso ay laging nariyan, lalo na sa mga sandaling tayo ay mahina. Pero ang tunay na lakas ay ang pagpili sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. At mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Iyan ang kwento ni Castiel, isang paalala na ang bawat maling hakbang ay may kaakibat na panganib. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga taong mahal natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa karanasan ni Castiel. Hanggang sa susunod nating kwentong hitik sa emosyon dito sa Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-like at i-share na rin ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na mga ka-confess. Muli, ako ang inyong Ate J, nagpapasalamat sa inyong oras. Hanggang sa muli, mga ka-confess. Ingat po tayong lahat.